Hello, Power BI Pilipinas community. This is Zach Robles and ayan, ito na yung ating finalist ng top 10 and parang gusto nila magbigay daw ng feedback with regards to um, paano iniskoran yung kanilang mga projects na sinubmit. And so makikita nyo dito meron tayong 5 categories pero hindi ko papakita syempre yung score for now dahil hindi ko pa na-scorean. What I will do is give you a basic feedback with regards to your dashboard na naka-publish. Ayan. So, ibig sabihin, hindi ko pa nakikita yung DAX and yung Power Query ninyo. Parang ganun. And just to give you feedback, I mean, yung context pala, paano natin iskuran. Remember this 5 questions that we have. So, imagine nyo kunyari parang ako yung CEO nyo sa company. And then binigyan ko kayo ng data, tapos sabi ko sa inyo, okay, ito yung 5 questions na kailangan ko, sagutin nyo yan. And then ito yung deadline. Send it on or before the deadline. Parang ganun. So, ganun kasimple. So, basically, kailangan mong sagutin itong 5 tanong na to. And then may plus points for any additional visuals or should we say metrics na dinagdag niya. Pero if it's useful, parang ganun, di ba? Aside from that, nagkaroon kami ng parang second filler na sinabi namin doon na supposedly isa kang consulting analyst. And then for the ICI and the Blue Ribbon Committee. And so dapat, ayun, yung role mo doon is tulungan silang mag-identify ng mga um, possibly anomalous projects or contractors. So, pwedeng visuals pero definitely in the end, mas maganda kung meron kayong list of projects and contractors na dapat naming imbestigahan, parang ganun. And mas maganda nandun yung reason or at least parang bakit siya na-categorize as anomalous, parang ganun. Alright, so given that, punta na tayo dun sa ating list. And unang-una dyan, itong kay Sir Jason Tupas. Okay, full screen natin para mas maganda. There we go. And maganda talaga yung mga projects na meron kang parang landing page or welcome page, parang ganito. And I love na nilagay niya itong mga yan. The problem is, I mean, okay, maganda yung may mga pictures, kaya mas nagiging compelling yung report dahil dito sa mga to. Pero, like itong mga available na links, so sa sobrang parang na-highlight siya, may colors pa. Nandito pala sa baba pala yung menu ng kanyang report. So, I think yun lang. Next time siguro mas i-highlight to, like probably bring it here sa itaas or at least nasa gilid para alam na ito yung main menus mo. Ito naman mga links lang to open yung mga pinakita na links na yan. And then ito yung about you, why this report matters, and etc. Parang ganun. Now, given that, punta tayo dito sa project status. So, ayun. I don't think nandito yung first question, but this is statuses, 'di ba? Of parang completion, parang ganun. So, maganda yung visuals niya, but I would expect na sana yung una kong makikita would be the top 5, I mean the first 5 questions na yun or one of them. Yan, so sige, mamaya babalikan natin to. Pero okay to SVG, um, I think sinabi ko na rin nung nakaraan parang buttons to na yung new ano yan, button slicer. Ayan. Tapos SVG itong effects na to, parang ganyan. Pero good. I love yung mga dashboards na naglalagay ng ganitong parang insights. And then may details pa, 'di ba? Parang ganun. Let's see. Ano ba yung details na yan? Okay. Oh, para dun sa mga binanggit niya na Good. Good yung part na to. Then close, 'di ba? Pag close ko to, babalik lang din. Okay. Then dito, okay.
And okay. And okay. Working. Next, dito tayo. Baka nandito na. There you go. 11757. This is correct. One big visual. Tapos yung timeline. Completed, incomplete, ongoing. Tapos per year. Count. Okay. Good for changing the description into upcoming. And then, ano yung, teka ha, ano na ba nasagot dun sa questions natin? Wala pa yung top 5 contractors. Completion rate, ito yung unang-una niya. Kaya lang wala yung per year. What is the average turnaround time per year for all the flood control projects? Wala pa, hindi pa natin nakita. Breakdown per program, parang wala pa rin. Tapos dito nasagot na tong total, wala pa yung per year. Okay? Tapos meron siyang categories. Okay. GIF lang na videos. Then mga bagyo. Okay. Then contractors. Ito na yung top contractors. Okay, good. Ang problema ko dito, sino sila? Ayan, like wala silang pangalan kung sino yung top 5 contractors. So dapat nilagay ninyo kung ito si SunWest, parang ganun din. Si SunWest yan. How many contractors are we hiring? So hindi yan nasa question, pero additional, good. And then, hindi yung owners, okay. Pero at least sana yung company names na buo. Contractors of the projects. And then, ano to? Okay. Ayun. Tapos dito, project list by status, okay. Cost. Okay. Wala yung per program name, no? Yung tinatanong natin. Guys, kahit boring yung mga hinihingi namin doon, it is a test of you, parang yung how well ninyo inaral yung mga requirements, yung mga hinihingi namin, parang ganun. So, para sa akin, it matters. Sort by project ID. Naka-project ID ba ngayon? Sort by cost. Okay, tapos by project ID yung kanina. Okay. Okay, so list na lang ng lahat ng projects, parang ganun. Wala dito yung sila flood control infra, yung roads and bridges ba yun, parang ganun. Visualize the budget. This is an extra. Napag-usapan to nung tinignan ng gabi na yun. How many like classrooms yung katumbas nung 740 billion. Guys, this is actually good, pero it could have been better if, let's say, out of 740 billion, base sa inyong pag-analyze, halimbawa nakita nyo na 500 billion na yung halimbawa yung possibly anomalous projects, then or mas maganda parang kung mahirap siguro gawin niya, parang kung alin ng ilang percentage or how much yung ghost projects, parang ganun. Pero at least magkakaroon ka ng red flag list and how much lahat yon, and then yun na i-convert nyo. Kasi do not discount yung mga good projects, yung mga natapos ng maayos. May mga probinsya na magaganda ang flood control projects nila. And we have to give credit dun sa mga yan. And dapat objective tayo sa pag gumagawa tayo ng dashboard. Kaya mas maganda sana kung instead na yung the whole, yung mga part na parang hindi maganda lang i-convert natin into, yung i-calculate yung amount and then convert sa mga gantong klase ng visual. But this is good. Good exercise of comparing
amounts if nilipat natin na parang per scholar, parang ganun, or ayan, tax or bigas, parang ganyan, gaano karami. So, ang maganda dyan, parang ito, nakikita nyo, 120 kilograms of rice each year for the next 60 years. Oo nga, no? Di ba, parang ganun. Pero, dapat, ang ating idea is tingnan kung alin yung dapat na i-convert na lang sa bigas, and then yung magaganda dapat hayaan sila doon kasi kailangan yun, kung di babahain pa rin tayo, parang ganun. Okay, pero this is good, itong part na to. But yung top 5 questions, I don't think nasagot lahat. Wala yung iba dito. Nandiyan ba yung turnaround time, saka itong percentage breakdown by program, saka yung per year ng ating total? I don't think so na nandito. So, final check, contractors. Okay, hiring lang. And then, tapos, ayan. Para sa akin yun, hindi niya na-deliver yung hinihingin na lahat ng questions. So, but visually good, but content-wise, di ba parang ganon, lacking, or should I say incomplete. Yan. So, I hope Sir Jason, yan, next time, yung siguro parang yung naging message ko is back to the basics. Ano ba yung hinihingi? Parang ganun, di ba? Before we do a deep dive into other metrics or possibly anything na mai-add natin para to add flavor dun sa ating dashboard, parang ganun. But definitely, ayan, I like the use of SVGs, and this is all native, parang nabasa ko ng pinost na to. So really good. No custom visuals added na from the ano ba tawag doon? Store? Market? Parang ganun. Anyway. And so, lipat na tayo sa next project. Stop muna natin to.